Yon, magandang araw sa ating lahat. Muli na naman nagbabalik yung lingkod, Ron The News TV. Bago tayo magpatuloy sa ating maikling reaction video, magpapasalamat muna ako sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, sana po pasubscribe na aking YouTube channel, Ron The News TV. Yun ang tuloy na tayo kagad sa ating pag-uusapan. Ito na si Congressman NPA Franz Castro, mga kababayan. Hinahanting na ng ating mga kababayan, mga kapatid nating katutubong ITs, na nanggagaling pa sa Mindanao, Talagang hinahanap na itong si Franz Castro, mga kababayan. Pumunta sa Kongreso itong mga katutubo na ito dahil nga inireklamo na nila itong Kongreso na ito, itong si Franz Castro. Bakit ba? Patuloy pa rin itong naninilbihan bilang isang congressman ng party list ng sa active serve ba ito? Itong si Franz Castro. Bakit patuloy pa rin ito? Hinahayaan ng Kongreso. Hinahayaan ng ating pamahalaan na manunungkulan pa rin ito. Hindi ito Kumukuha lang ito ng pondo. Pondo na pira mula sa ating pamahalaan, tapos dadalhin nila sa mga kalaban ng ating pamahalaan. Bakit pinapayagan yung mga ganito? Marami yan dyan sa Kongreso. Yang si Manuel ng Kabataan Party List. Itong si sino ba ito? Isang babae na itong si Brusas. NPA din yan. Mayroon pa sa Senado. Itong si Hontiveros, mga kababayan. Bakit pinababayaan ng ating pamahalaan na manunungkulan itong mga tao na ito? Kalaban naman ng ating pamahalaan ito. Kalaban ng gobyerno. Lalong-lalo na itong si Franz Castro, mga kababayan. Matanda na sana ito. Lula na ito. Pero bakit napaka-bastos pa rin ito mga salita? Kung ano-ano nga yung pinagsasabi nito nung nakaharap si Pangulong Duterte, tuloy napapahiya siya. Para tuloy siyang ginigisa sa sarili niyang mantika. Ito, mga kababayan, itong si Franz Castro ay convicted na ito sa kasong kidnapping. Convicted na ito sa Regional Trial Court. Pero bakit andyan pa rin yan? Umaatin pa rin. Ay may lakas pa ng loob na magtanong yan kay VP Sara Duterte at kay Pangulong dating Pangulong Duterte. Na siya convicted naman sana. Walang hiya nga. Sabi nga ni Jason itong si Franz Castro ang pinakakapal ang mukha na mga kongresista. Pinakakapal ang mukha. Ganon. Pinakakapal ang mukha. Bisaya kasi tayo, kaya hirap ng Tagalog. Yun ang wag na natin itong patagalin. Talagang magigigil kayo sa balitang ito, mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Sinampahan ng reklamo sa House Ethics Committee ang isang makakaliwang kongresista. Alamin kung ano ang grounds o mga basehan ng reklamo sa balita ni MJ Mondehar mula sa Kamara. Mula Mindanao ay dumayo pa dito ngayong araw ang ilan sa ating mga kapatid na IPs mula sa tribo Talaingod para sampahan ng reklamo ang isa sa mga itinuturing nilang kalaban ng tribo. Pinatatanggal ng tribal leaders ng Talaingod, Davao del Norte si ACT Teachers Representative Franz Castro. Si Castro ay naunang tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang prente ng teroristang grupo ng New People's Army o NPA. Ayon sa IP leaders, walang karapatan si Castro na manatili bilang congresswoman dahil convicted ito sa kasong child abuse. Parang walang respeto, bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso? Saan pa ni Dato Kausing, malaking pasakit ang dinulot ni Castro at mga kasama niyang NPA recruiter sa kanilang tribo. Diin niya, walang kapatawaran ng gulong dinala ni Castro at ng iba pang CPP, NPA, NDF legal front sa Kongreso. Bukod kay Castro, tinukoy rin ni dating Pangulong Duterte ang Gabriela, Kabataan at Bayan Muna, mga party list na prente din ng NPA. Gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala na kaming wala nirerespeto yung law namin.
deklarado bilang persona non grata ng tribong Obobanuvo si Castro at iba pang leftist lawmakers. Bukod kay Castro, convicted rin sa kasong child abuse si former Bayan Muna representative sa Turo Campo. Ang kaso ay nagugat sa insidente sa Talaingod noong 2018 kung saan dinukot ng grupo na Castro Tocampo ang 14 na minor de edad mula sa Salugpungan School. Ayon naman kay Attorney Israelito Torion na sinamahan ng IP sa paghain ethics complaint, dapat may aksyon ng Kamara sa reklamo ng IP sector kahit may apila mga kaliwang mambabatas. Dapat rin ani Torion na isa lang sa investigasyon ng kongresista. Nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa regional trial court and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation. Umaasa naman ang tribo Talaingod na pakikinggan ng gobyerno ang kanilang hinaing at mapigilan sa pagtakbong senador si Congresswoman Franz Castro. Patakbuhin nyo lang senador yun, hindi naman mananalo yun kahit anong gawin dyan. Kahit anong gagawin ng mga makakaliwa na yan, si Arisa Hontiveros nga lang yung nakalusot, marami naman tumatakbo dyan sa Bayan Muna, katulad kay Neri Colmenares, tumakbo na rin yung senador na yun. Munti ko ang batuhin ng mineral water yan dyan mga kababayan, itong si Colmenares. Yun ang ito rin yung isa sa mga sana maaksyonan ng Kongreso. Bakit hinahayaan nila itong si Franz Castro na magsalita pa rin dyan, nakakahiya kayo, isang convicted tapos talagang pinapaboran nyo. Samantala sila Pastor Pulo Kibuloy, hindi wala pang conviction, tapos hinahanap na, talagang pinadala ng napakaraming pulis doon sa QOGC, hindi pa nga convicted. Talagang itinuturing na nila na makasalanan, samantala itong si Franz Castro convicted na. Tapos, iba ko mga kababayan, ano bang mayroon tayo sa ating bansa? Yun ang samantala itong si Jason sa mayroon naman siyang nakita nga problema sa ating pamahalaan, katulad nitong confidential funds nga ni Vice President Sara Duterte. Wala pa sa ilang porsyento yung confidential funds ni VP Sara Duterte kaysa kay Bangag Junior mga kababayan. Ito na panoorin natin ito. Tsaka masisilip Boss J, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP sa opisina ni VP noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ng Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President. Mga partners, gusto ko simulan ito Ito ay komentaryo lang. Tingnan nyo kung paano binild up itong impeachment. Nahalata nyo ba? Binibuild up yan. Kinasuhan, si BP Sara ay inimbestigahan, si PRRD, leading to impeachment. At maraming nag-aantay. Monday, Tuesday, inaantay yung impeachment. Pero ngayon, wala pa rin. Parang nagbago. Ano yan? Dinaga? Dinuwag? Nagbago ang isip? Kulang sa boto? Kulang sa pondo? Ano masasabi niyo dyan, mga partners? Sige, huli na ako. Dahil ako pinakamatanda Boss Dada. Yung impeachment, para sa akin naman kasi lang talaga politika lang naman kasi talaga to. Gusto lang naman talaga nilang sirain yung reputasyon ni Inday Sara at lahat ng mga Duterte. Gusto lang naman nilang kulayan ng korupsyon ang mga Duterte. Sabi ko nga nung mga unang mga komentaryo pa natin na pwede mong ibintang lahat sa mga Duterte. Pero hindi itong drugs, lalong-lalo na itong corruption. Kasi nung panahon ng PRD, nilabanan nila to
nagtatanga-tangahan na lang talaga sila. Hindi natin alam kung bakit. Alam din naman, ito naman mga nandiyan sa Kongreso na bumabatikos kay Inday Sara. Ito rin naman yung pare-parehas na mga kongresista na sumusuporta sa lahat ng mga panukala ni PRRD noong siya'y presidente. Kaya alam natin na lahat ng ito, at saka in-expose sila ni Inday Sara. Hindi nila talaga in-expect na si Inday Sara magiging ganun grabing kapalaban. Na-shock sila Boss J at mga partners. Talagang nagulat sila na hindi nila akalain na mas matapang pa pala itong si Inday Sara kaysa sa tatay niya. Although sinabihan na sila ni PRRD na mas malupit yan kaysa sa akin. At saka impeachment sila ng impeachment. Just this morning nabalitaan natin yung nasabat na kilo-kilong uranium. Matindi yun. Matindi yun mga bossing. Mas matindi yun kaysa dito sa impeachment na pinalalabas nila. Sobrang sobrang delikado nun sa totoo lang na kung ang masang Pilipino hindi gagawin issue yan. Medyo mabigat na issue yan. Tatalakayin natin yan sigurado mamaya, pero dito muna tayo kay Madam na VP Sara, yung impeachment na yan. Mahirap kasi wala naman silang napatunayan doon sa Quadcom Wala naman talaga silang napatunayan. Sa may yung good government Wala silang napatunayan. Bukod doon sa mga sinasabi nila ng mga pangalan na na hindi rehistrado. Alam naman natin na yung mga informants ng pamahalaan, hindi naman talaga alam nila na wala talagang patutunguhan ito. Kaya di ba nagpatawag na daw sila ng meeting diyan sa Malacanang. Sigurado ako na talagang failed attempt sirain si Inday Sara. Hindi nila talaga kalkulado nangyayari. Akala nila kontrolado nila yung mga bagay-bagay, pero it turned out na sa tagal-tagal ng mga hearings ng Quadcom itong good government, wala silang napatunayan ni isa doon sa korupsyon na sinasabi nila mga partners. Tama, Boss Dada, pero medyo nagpuputol-putol lang yung signal mo, nawawala-wala yung audio mo, no? Pero ikaw, Sir Jay. Ako, masagot lang bakit hanggang ngayon wala pa, no? Kayo muna. Ang tanong mo kasi, Oli, bakit hanggang ngayon dumaan na yung Lunes, magmamartes na bukas? Kaduda-duda Actually, dumaan na yung last week, ano? Unang-una, siguro nag-aantay ng signal yung Secretary General, but hindi nila pwedeng ipagpaliban yan o patagalin pa, no? Kasi merong merong timeline yan sa ngayon sa regulasyon, no? Kung ilang araw, hindi nila pwedeng ipitin yan kasi ang complainant hindi tagaloob. Di kalabas member ng Civil Society, Civil Society, no? They have to submit that to the anong tawag nito. Kasi nga ganito yung drama nila yung plano nila, no? Yung stick to the plan. May magpapile galing sa labas, may magpapile yung mga komunista, no? Pagkatapos may magpapile na supposed to be yung mga taga Quadcom, no? Yung mga taga good government. So yun ang inaantay. Kasi ang balak nila i-consolidate nila yan. Unfortunately, wala talaga, alam ng Quadcom, mapapahiya lang sila. So, hindi nila tinuloy. In fact, wala nga nakakatuwa nga yung si Mr. Chua, no? Sabi niya, ano na ito, summary na pagkatapos, pero bukas pa, no? Hindi malaman kung anong tawag nito anong klaseng kabubuhan meron, ano? Pero be that as it may, they have to attend, kung ano yung na-submit, kailangan matransmit na yan, no? And they have no choice but to transmit it within the week. The longer it is delayed, mas lalo na silang hindi aabutan sa kanilang kalendaryo dahil nung na-file yung sa Akbayan at saka yung sa Civil Society, 20 working days na lang natitira, 20 session days. Na-delay yan, nagsampa pa yung yung mga alagang komunista ni Speaker, no? Yung grupo ng Makabulok, Makabayan.
So, anong tawag nito? Mas lalo nang na-delay. So, ano yan, from the very start naman, sa oras pa lang, sa technical pa lang, wala na sila eh. Kulang sa oras. Pag tinignan mo yung unang complaint na dapat yun ang unahin talaga na tingnan, talaga ibabasura mo yun dahil walang substance. No, walang kwan talaga. Tama siya siguro sa forma dahil abogado nag-prepare, pero yung sustansya ng complaint, wala ka talagang mapipili doon na sustansya. Tsaka Boss Jay, may dagdag ko lang. Anong magiging basihan nila sa pagpapa-impeach kay Inday Sara kung hindi man nila natanong yung tao doon sa kanilang hearing? Matatandaan natin nag-take ng oath si Madam VP. Correct. Maghapon siyang nandoon pero wala namang tinanong sa kanya ni isa. Doon sa mga issues nila, and then ngayon siya yung ipa-impeach nila. Kaya nga yung good government hindi na nagsampay. Yun ang inaantay actually ng SecGen eh. Yung pangatlo, wala na sila ipapile eh. Because alam nila, wala silang kaso. Ang mangyayari dyan, pag dumating sa House Committee on Justice, the same people who are members of the Justice Committee, itong mga taga-good government, hindi nila ma-justify yung complaint nila in terms of substance. Tsaka masisilip at masisilip, Boss Jay, no? Kasi magkano lang itong confidential funds sa pinag-uusapan natin under sa VP, sa opisina ni VP eh. Noong 2023. Yes, kumpara ito sa sa confidential funds ng Office of the President, ng Department of Justice, at kung sino-sino pang may mga confidential funds. Kung sa Office of the President, mga 2.7% lang yan. Mababa, mababa masyado. Wala pang 5% sa confidential fund. And remember, yung 125 million na yan, pera pa rin ng Office of the President. Kaya kung meron dapat magpaliwanag diyan, kaya sila hindi nila pwedeng i-file ang impeachment eh. Because pag pinali ng impeachment, automatic they have to file an impeachment against the President because the funds came from the Office of the President. Kaya hindi natuloy yung pangatlo. Yun ang ang laki ng confidential funds ng Office of the President kasi 4.56 billion mga kababayan Tapos kay VP Sara, sabi nga ni Jason ay wala pa sa 2% mahigit mga kababayan. Wala pa sa 2.5% pa, sinabi ni Jason sa. Ang laki ng diferensya. Kumbaga sa libag lang yung confidential funds ni VP Sara kumpara kay Pangulong Marcos mga kababayan. At yung sinabi naman ni Boss Dada na itong si VP Sara nung dumalo nga ito sa hearing diyan sa committee ni Chua sa good government ay hindi man lang natanong. Natanong rin si Congressman Chua ng isang reporter ng PTV4 kung bakit hindi nila tinanong si VP Sara. Samantalang gusto nilang dumalo itong si VP Sara, pero nung andoon na dumalo, wala man lang katanungan. Nag-take out pa itong mga kababayan, pero wala namang tanong. Ayon kay Congressman Chua, kapos daw sila sa oras. Yung pinaka-importanting tao ay hindi nyo tinatanong. Yung mga alalay tuloy, yun yung inyong dinidikdik. Kasi nga, alam nila na wala silang mapapala mga kababayan, mapapahiya lang sila. Dahil nga itong si VP Sara Duterte, talagang totoo naman lahat ng mga sinasabi. Hindi naman babalintong-balintong mga kababayan yung kasagutan ni VP Sara dahil nga totoo naman. Kaya itong committee ni Chua, wala na takot. Kaya hindi na nila tinanong. Siguro nag-meeting sila. Huwag na nating tanongin si VP Sara. Ganun pa rin naman. Wala rin tayong mapapala. Mapapahiya lang tayo sa taong bayan. Yun na nga, dito na lang muna at bago tayo magtatapos ulit, i-shoutout ka lang ulit si Ma'am Joyce ng Japan. Si Ma'am Berge Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout ha. Shoutout kay Ma'am Susan 76. Kay dito tayo sa bandang baba. Shoutout kay Conrado Conrado Doydia. Malaki na utang na loob ng gobyerno sa INC. Una na yung lingap sa lingap sa mamamayan, hindi lang sa Pilipinas, katulad ng Africa, ng Japan, Mexico, lalo na sa
pandemya, halos lahat ng LGU nakakuha ng tulong galing INC. Pinakamalaking nakuha ang Quezon City at hindi naman masama. Plano para sa ikakaunlad ng pagkaisa at gobyerno na makikinabang dito. Tama ka Conrado Idea. Yun ang shout out na rin kay Josepina Chopilo. Shout out na rin kay James Ayoko. Shout out na rin kay Tony Pino at kay Edi at kay Dino Leona at kay Jason Pagondo. Yun ang dito na lang muna. Pasaway Vlog ha. Shout out sa iyo ha. Pasaway Vlog. Shout out sa inyo, idol. Maraming salamat sa inyong correct po. Pag nagsalita si Tamba parang mongoloid. Yan ang sabi ni Pasaway Vlog. Shout out sa iyo, Pasaway Vlog. Hanggang dito na lang muna. Once again, this is Sunday TV mo, parang mongoloid nga. Ingat ang lahat. God bless, bawat isa sa atin.